magandang umaga sa lahat. Magandang umaga sa aking mga kapatid sa ilalim diya kay Kristo Jesus. Magandang umaga. Ito po, magpapatuloy tayo sa pag-share tungkol sa ating mahal na Birhen Maria. Dahil marami pa naman sa ating mga Katoliko ang hindi alam ang kalagahan sa ating Birhen Maria sa simbahan. Kaya nga maraming mga ibang sikta pag sinisiraan ang mahal na Birhen Maria, ang ating mga kapatid nga Katoliko, dali lang silang maniwala sa paninira sa ating mahal na Birhen Maria. Kadalasan dami nila, iba't ibang sikta. Halos tayo lang tagapagtanggol sa mahal na Birhen Maria. Before ako mag-umpisa, kailangan prayer tayo ng prayer for protection, kasi pag ang mahal na Birhen Maria ang pinag-usapan natin, galit na galit ang diablo dyan. Galit na galit ang diablo at gaganti ang demonyo, magre-retaliate siya. Kaya may gagawin tayong prayer for protection, kasi ang ginagantihan niya yung nakikinig at saka yung nagpe-preach tungkol sa mahal na Birhen Maria, kasi ayaw na ayaw niyan malaman ng mga tao na siya ay kaaway niya ang babae at takot na takot siya sa babae. Galit siya sa babae. Ayaw na ayaw niyang malaman, kasi na masisira yung diskarte niya. Kaya kailangan may prayer for protection. Ayan, yun muna akong mag-prayer for protection para sa ating lahat, para sa inyong nakikinig, para sa akin din nag-share ng aking nalalaman tungkol sa mahal na Birhen Maria. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives whom we cherish, as well as our protection from any form of harassment and retaliation from all evil spirit. As we do this ministry, cover us all with your mantle of blood and protection. For you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all we do and see may down his good pleasure and glory. Amen. Pater noster que te in caelis sanctificator nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut ut cielo to in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita, et ninos debitimus debitoribus, et inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostria. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tuae, Iesus. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Mayong buntag. Kung ituloy ko yung akarugtong doon sa pag-share ko tungkol sa mahal na Birhen Maria nung isang linggo, no? Bisaya 'yon, tapos ito tatagalogin ko lang kahit nahirapan ko magtagalog para mas marami nakakaintindi. Ang katanungan dito is napakaraming galit sa ating mahal na Birhen Maria. Bakit sila galit sa ating mahal na Birhen Maria? Ang kinagalit nila sa ating mahal na Birhen Maria dahil ang mahal na Birhen Maria ay hindi kasali sa pagbigay sa ating kaligtasan. At saka ang mahal na Birhen Maria ay hindi ginagalang ng kanyang anak na si Jesucristo. Yung talatang ginagamit nila nung sinabi nung mga tinuturuan ni Kristo na andito ang iyong ina at andito ang iyong mga pagkapatid. Sabi ni Jesucristo is, sino ba ang aking ina? Sino ba ang akong mga kapatid? Ang aking mga kapatid ay ang nakikinig sa aking salita. Ang aking ina ay ang nakikinig at tumanggap sa aking mga salita. Yun, sabi nila, hindi daw si Mama Mary ginagalang ng kanyang ina, at sila lang daw ang kapatid, dahil sila ang tumatanggap sa salita ng Diyos at sa kay Jesucristo. Kaya tinatanggap nga nila si Jesucristo na. Kaya yun ang isa sa rason nila. Tapos si Mama Mary nung nasa kasal sa Cana, sa 2:3 sa kasal sa Cana, mabasa natin diyan sa 1:3 na tinawag lang din siyang babae, wag mo akong pangunahan. Sabi niya kay Mama Mary. Kaya sabi nila si Jesus Christ hindi talaga ginagalang ang mahal na Birhen Maria, kasi 2 beses tinawag na babae, no? Yung nakabayubay siya sa cross, tinawag din siya ng babae. Ayun ang rason ba't galit na galit sila sa mahal na Birhen Maria.
Pero yung kontekstong yan, kailangan nga intindihin natin base sa kahulugan sa nagsulat, hindi sa sariling interpretasyon. Kasi yung pag-intindi nila sa sarili nilang interpretasyon na ipapaliwanag ko bakit ang mahal na Birhen Maria ito ay pinili ng Diyos para ang kanyang laman at kanyang dugo magamit para titira dyan ang salita. Ang salita nagkalaman, nagkaroon ng dugo sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria. At yung dugong yan, at yung laman yan, yun ang ginamit para iligtas ang buong sanlibutan. Kaya ang mahal na Birhen Maria, kasali talaga yan sa kaligtasan. Kasama yan sa plano ng Diyos para sa kaligtasan. Bakit galit na galit ang ibang sikta sa mahal na Birhen Maria? At bakit tayong mga Katoliko, mahal naman natin si Birhen Maria? Sino ba ang kaaway sa mahal na Birhen Maria? Base sa Biblia. Base sa Biblia, mababasa natin dyan na meron siyang kaaway. Mababasa natin dyan sa Revelation 12:13, no? Mababasa natin dyan sa Revelation 12:13, mababasa natin 12:13. Yung sinasabi dyan sa Revelation 12:13, nung nalaman ng dragon, inilaglag na siya sa lupa. Hinanap niya ang babae. Ang babae nag-anak ng batang lalaki. Hinanap niya ang babaeng nag-anak ng batang lalaki. Yung dragon, nung nilaglag siya, dahil pinalaya siya sa langit, nilaglag siya sa lupa, hinahanap niya ang babae na nanganak ng batang lalaki. Mabasa natin yan sa 12:13 sa Revelation. At anong ginawa ng dragon? Hinabol niya ang babae. Hinabol niya ang babae dahil gusto niyang patayin ang babae. Ngunit ang babae, tinulungan siya ng Diyos. Binigyan siya ng magdala sa kanya doon sa malayong lugar at siya ay inalagaan ng Diyos doon sa loob ng 1,260 days. Sino ba yung babaeng yun? Yung babae yung nanganak ng batang lalaki. Sino po yung humahabol sa kanya? Yung dragon po yun. Mamaya titingnan natin kung sino yung dragon. No? Hindi pa nakontento ang dragon. Nung pumunta ang babae doon sa Kimingawan, dinala siya ng Diyos doon sa Kimingawan. Bumuga siya ng tubig. Bumuga siya ng tubig para lunurin ang babae. Pero ang lupa bumuka. Bumuka ang lupa at hinigop yung tubig na binuga ng dragon. Ano bang kahulugan dito sa salitang ito na bumuga ang dragon ng tubig at ang lupa na may bumuka para tulungan ang mahal na Birhen Maria? Ang tubig, ibig sabihin sa tubig, yun yung ginamit ng dragon para sirain ang reputasyon ng mahal na Birhen Maria. Hindi mismo ang dragon ang gumawa sa pagsira, kundi siya ay gumamit ng mga instrumentong mga tao na kanyang nilinlang, yung kanyang niloko, yung mga taong niloko niya, ginamit niya ang mga tao para magpalabas ng mga maling impormasyon para sa kasiraan sa mahal na Birhen Maria. Dragon po yung may pakana doon sa balitang yun, na ang mahal na Birhen Maria ay kinikilala natin Diyos. Fake na information yun. Yun yung tubig na binuga ng dragon para ang babae lunurin. Yun naman, kung intindihin mo, yun yung mga masasamang balita tungkol sa mahal na Birhen Maria. Yung mga balitang yun, nagmula yun sa dragon na ibinagay sa mga tao na kanya mga instrumento. At sino ba yung mga taong yun? Yun yung mga tao na sa ibang sikta na gustong sirain ang reputasyon ng mahal na Birhen Maria. Nakuha nyo? Yung dragon bumuga ng tubig, pagbuga niya ng tubig, gusto niyang lunurin ang mahal na Birhen Maria. Saan ba yan mababasa? Mababasa mo yan sa 12:15 sa Revelation. Mabugwak ng tubig ang dragon para lunurin ang babae. At tumulong sa kanya ang lupa, bumuka ang lupa, hinigop ang tubig.
Yun yung mga masamang balita, yun yung masamang atake sa mahal na Birhen Maria na ginamit ng dragon i-inject sa utak ng mga protestante na si Mama Mary ay nakipagkompetisyon sa kanyang anak na si Mama Mary na ang kinakilala ng mga Katoliko na Diyos. Hindi po yan totoo. Fake news po yun, galing sa dragon na tinanggap naman ng kanyang mga instrumento na taga-ibang sikta na si Mama Mary daw ay hindi kinikilala ng Diyos na kanyang anak, kanyang ina. Hindi kinilala ni Kristo na kanyang ina. No? Isa pang talata ang sinasabi nila nung nangaral si Jesucristo, sabi ng isang babae diyan sa Biblia nga, pinagpala naman ang iyong inang nagpasuso sa iyo. Ang sabi ni Jesucristo, pinagpala ang nakinig sa aking salita, ang tumanggap sa akin at sa aking salita. Pinagpala daw ang tumanggap sa salita at sa kanya at sa kanyang salita. Hindi daw lang daw yung nagpasuso sa kanya. Kaya sabi niya, hindi pinagpala si Mama Mary. Dahil ang pinagpala ang nakinig sa salita ng Diyos. Tama po yun. Tama po yun. Nakikinig sa kanyang salita at tumanggap sa kanyang salita. Yun po ang pinagpala. Diba? Oh, ang tanong ngayon, sino ba ang unang tumanggap sa mahal na Birhen Maria? Nakinig sa kanya. Sino ba ang nakinig? Walang ibang unang nakinig kay Jesucristo kundi ang kanyang ina. Sino bang unang tumanggap kay Jesucristo? Walang ibang unang tumanggap kay Jesucristo kundi ang kanyang ina. Hindi mga protestante, hindi born again, hindi baptist, hindi iglesia ni Cristo. Ang unang tumanggap ni Kristo ay ang mahal na Birhen Maria. Ang unang nakinig sa sa Ginoong Jesucristo ay ang inahang Birhen Maria. Nung pinanganak pa lang, iyak pa lang ni Jesucristo, dininig na ni mahal na Birhen Maria. Narinig na niya, tinanggap na niya. Iyak pa lang. Kailan ba na tinanggap ng mga ibang sikta si Jesucristo? Nung makabasa sila ng Biblia. Diba? Si Mama Mary, mula pa lang sa anghel, nung sinabi ng anghel, tinanggap na niya ang Ginoong Jesucristo nga manahan sa kanyang sinapupunan. Sino daw ang pinagpala? Yung nakinig at tumanggap sa kanya. Sinong unang tumanggap? Ang mahal na Birhen Maria. Sinong unang nakinig? Ang mahal na Birhen Maria. Wala pong ibang sikta doong nakinig at tumanggap ng mahal na Birhen Maria. Kaya fake news po yung sinasabi nilang hindi raw pinagpala si mahal na Birhen Maria dahil ang pinagpala daw ang nakinig sa kanya at ang tumanggap sa kanya. Diba? Nagets nyo ba? Kaya yung pinakalat na fake news sa Diablo nga sinalo naman ng ibang sikta na ibinato sa mahal na Birhen Maria, iyon pong mga masasamang salita. At sino po ang tumulong? Ang lupa po bumuka at hinigop ang tubig. Sino po yung tubig? Sino po yung lupa? Alam naman natin na dyan sa Genesis 1:26 ang sabi diyan sa Diyos na gagawin ko ang tao tulad ng ating wangis at kumuha sila ng lupa at yung lupa inanyon niyang tao. Kaya nga hinipan niya ang lupa ug nagkaroon ng buhay. Kaya nga tayo ay nagmula sa lupa. Tayong mga Katoliko ay nagmula sa lupa. At tayong mga Katoliko ang sinasabi na bumuka ang bibig at hinigop ang tubig na pwedeng lumunod sa mahal na Birhen Maria. Tayo pong mga Katoliko ang dumipinsa sa mahal na Birhen Maria na pinasisinungalingan natin ang kanilang mga atake. Dinipinsa natin ang mahal na Birhen Maria. Ang lahat na ilang atake ay sinagot natin para tayong yung lupang bumuka at hinigop yung masamang balita para kay mahal na Birhen Maria. Kaya ginawa ko tong share na ito dahil gusto ko na makisali kayo tulad ng lupa nga kailangan bukahin niyo ang inyong bibig at ipagtanggol ang mahal na Birhen Maria sa kanilang mga atake na ang mahal na Birhen Maria ay kinikilala nating Diyos. Ang mahal na Birhen Maria ay hindi kasali sa kaligtasan. Ang mahal na Birhen Maria ay hindi ginagalang ng ating Panginoong Jesucristo. Fake news po yan. Hindi yan totoo. Dahil lahat ng tinutukoy ni Jesucristo na ang bulahan ay ang nakinig sa kanya at ang tumanggap sa kanya at kiniklaim ng mga born again na sila daw ang tumatanggap kay Kristo, sila daw ang nakinig kay Kristo at si Mama Mary hindi kasali
Di nga, totoo ba yun? Di kasali si Mama Mary? Sino bang unang tumanggap kay Kristo nung sinabi sa Anghel Gabriel na magmabdos kag batang lalaki ug manganak kag magiging hari siya sa hanggang ang kanyang kaharian ay walang hangganan. Sino bang unang tumanggap? Ang mahal na Birhen Maria. Madali ba para sa kanya tanggapin na magmabdos siya sa isang bata na wala naman siyang asawa? Hindi po yan madali. Kasi ang Israelita mayroong balaod. May batas ang Israelita na pag ikaw ay nabuntis nga walang asawa, babatuin ka hanggang sa mamatay. Death of stone ang tinatawag ng batas yan sa Israel. Pag nabuntis nga walang asawa, babatuin ka hanggang sa mamatay. Kaya binuwis niya ang buhay para tanggapin ang kahilingan, ang kautusan ng Diyos. Siya po ang unang sumunod. Siya ang unang tumanggap. Kahit na mamatay siya, basta tinanggap niya ang utos ng Panginoon na siya ang magsilang sa batang lalaki, siya ang magpakilala dito sa mundo sa batang lalaki, siya ang mag-introduce sa batang lalaki, siya ang magdala sa batang lalaki sa ating pamamahay, sa ating bawat kapatiran. Siya ang nagpakilala. Tinanggap niya yon kahit pwede siyang mamatay. Kaya hindi po totoo na sila lang mga ibang taga-ibang sikta ang tumanggap kay Kristo. Mali po yun. Yun yung mga masamang balita. At ituloy natin. Bakit tinawag ng ating Panginoong Hesukristo na babae? Hindi po siya tinawag na ina, no? Hindi siya tinawag na mama, no? Bakit po tinawag? Kasi sa noong panahon, ang mababae halos ay hindi binibigyan ng halaga. Parang gamit lang yan sa mga Israelita. Pag tinawag ka ng isang babae, yun po ay isang titulo, pagbigay galang sa iyo, babae, pagbigay galang, nagbigay sila ng paggalang, pag tinawag ng isang babae. Yun po ang rason ay binigyan niyang galang ang kanyang ina, isang babae. At di lang yun, ipinakilala niya ang kanyang ina, ngayon ang babae, tinawag niyang babae doon sa panahon nga nasa krus siya, tinawag niyang babae ang kanyang ina, nung nasa kasal sa kana, tinawag niyang babae ang kanyang ina. Bakit babae? Para bigyan ng parangal ang kanyang ina. At ipakilala sa buong mundo na ang sinasabi sa Revelation 12:1, ang sinasabi sa Revelation 12:1, may isang babae, may isang tanda, yung sinasabi ni Isaias na may palatandaan isang babae, nakita na doon sa Revelation 1 na isang tanda, isang babae nakadamit ng araw at nakaapak sa buwan at may korona siyang 12 na bituon. Ano bang ibig sabihin ng babae na nakaapak sa buwan at nakadamit ng araw? Sino ba yung babaeng yun? Siyempre hindi niyo malalaman yan kung sinong babae yan. Kaya pinaalam sa atin ni Ginoong Hesukristo na ang babaeng tinitukoy sa 12:1 Revelation na nakadamit araw at nakakorona ng 12 bituon ay ang kanyang ina yon. Kaya tinawag niyang babae para malaman natin na ang babaeng nagsuot ng araw, nakalamit ng araw at may koronang 12 bituon at nakaapak sa buwan ay ang kanyang ina na babae. Bakit naman tatawagin niyang babae ang kanyang ina? Di ba may utos siyang igalang ang inyong mga ina? Ibig sabihin, siya ang sumira sa kanyang kautusan. Hindi niya sinunod ang sarili niyang kautusan. Sinunod niya ang sarili niyang kautusan at pinarangalan niya ang kanyang ina sa pagpakilala na yung babaeng yun na nakadamit ng araw, may koronang 12 na bituin, nakaapak sa buwan, yun po yun ang aking ina. Kaya sinabi niyang babae para malaman natin na siya yun sa Revelation 12:1, nakaapak sa buwan, nakadamit ng araw at ang kanyang korona ay 12 kabituon. Ano bang dahilan? Bakit nakadamit siya ng araw? Bakit nakakorona siya ng 12 na bituon? Bakit siya nakadamit ang araw? Kaya siya nakadamit ng araw ay siya ang tanda ng liwanag sa buong mundo.
Ang araw, liwanag yan sa buong mundo. At sino ang tatamaan sa kanyang araw, matatagpuan niya ang daan papunta sa kanyang anak na si Ginoong Jesucristo. Kailangan mapasailalim tayo sa sinag ng araw, sa kanyang damit na araw, para matuntun natin ang daan papunta sa kanyang anak na si Ginoong Jesucristo. Pag wala ka sa liwanag ng araw sa mahal na Birhen Maria, di mo matuntun ang totoong Ginoong Jesucristo. Hindi mo matuntun ang totoong Panginoon, kasi ang Panginoon kasama ang babae, dahil ang babae ay tanda na niya yan. Kaya sabi nga dun sa 1:32:8 sa Salmo, umakyat ka rito, isama mo na ang arka ng iyong sisidlan, tandaan niyong lakas. Nung umakyat ang Panginoong Hesus, pinasama sa kanya yung kanyang arkang sudlanan, arkang sisidlan. Sino bang arkang sisidlan ni Ginoong Jesucristo? Ang mahal na Birhen Maria. Ang mahal na Birhen Maria, siya ang arkang sisidlan ni Ginoong Jesucristo. Hindi lang ikaw, isama mong arka na sisidlan. Kung mayroon kayong Biblia, tingnan nyo sa 1:32:8. Makita nyo. At nakita natin dyan sa 11:19 sa Revelation. May bababasa tayo dyan sa 11:19 sa Revelation, nagsabi, nang bumukas ang templo, ang sanktuaryo sa langit, nakita ko ang arkang sisidlan. Nagbukas ang sanktuaryo sa langit, nakita ni Juan ang arkang sisidlan, which is si Mama Mary yun. Nakita niya. At sumunod naman sa 12:1, sinabi naman, nakita ko ang isang tanda, isang babae nagsuot ng araw. Yun po ang mahal na Birhen Maria. Kaya kailangan magpasailalim kayo sa liwanag ng araw na suot ni mahal na Birhen Maria, para matuntun nyo ang daan papunta kay Ginoong Jesucristo. O siya po ang liwanag papunta kay Ginoong Jesucristo. At si Jesucristo naman, pag nakarating ka na kay Jesucristo, narating mo na rin yung Ama. Kasi siya at ang Ama ay isa. Siya ang Ama at si Jesucristo ay isa. Pag narating mo si Jesucristo sa pamagitan ni mahal na Birhen Maria, narating mo na rin ang Ama. Kaya nga, huwag nating atakihin ang mahal na Birhen Maria, dahil ang kaaway ng mahal na Birhen Maria dyan sa Biblia ay ang dragon. Sino ba yung dragon? Ang matandang bitin, ang matandang ahas, siya po yung dragon. Galit na galit ang dragon sa kanya. Galit na galit ang dragon sa kanya. At nung hindi niya tinalo ang babae, anong ginawa ng dragon? Kipag-away naman siya sa mga kalahi ng babae. Sino ang kinakaaway ng dragon? Yung mga taong kumikilala sa mahal na Birhen Maria na siya ang kanilang ina. Yung mababasa natin, galit na galit ang dragon, at ibinaling niya ang galit niya sa mga taong kalahi sa babae, no? At yun pong dragon, yun pong demonyo, at ginamit niya ang mga instrumento, ang ibang relihiyon, para atakihin ang simbahang Katoliko. At sino bang nandyan sa simbahang Katoliko? Tayong mga anak na kumikilala kay mahal na Birhen Maria, nga siya ang ating ina. Kaya lagi tayong inatake, lagi tayong sinisiraan, lagi silang ginagawa nilang puhunan, lagi nilang kinukuha yung nasa simbahang Katoliko para magiging membro nila. May kasabihan nga tayo nga, kung sino yung maraming bunga, siya ang babatuhin. Kaya ang daming bunga kasi sa simbahang Katoliko, kaya iba't ibang sikta sa buong mundo binabato ang Katoliko. Ang masakit lang dyan, nalalagas talaga. Kasi marami tayong mga kapatiran na hindi alam ang tungkol sa mahal na Birhen Maria. Bakit ba lagi tayong tumatawag sa mahal na Birhen Maria? Hindi ba nakikinig ang mahal na Birhen Maria? Totoo ba ang sinasabi na ang mahal na Birhen Maria walang kapangyarihan? Totoo ba ang mahal na Birhen Maria hindi tayo narinig dahil siya ay patay? Ito po ang patunay na hindi patay ang mahal na Birhen Maria. Dito sa Revelation 12:1, nakita ko isang tanda, isang babae. Alam naman natin na kung ang isang tao patay, wala na po yung gender. Wala na po diyang
pagkakilanlan kung babae or lalaki. Pag ikaw ay patay, pag nasa langit ka na, kaluluwa ka na, hindi ka na malalaman kung babae ka or lalaki. Pero yung sinasabi rito, isang babae ang nakita ni San Juan. Ibig sabihin, si Mama Mary ay hindi patay. Hindi po patay si Mama Mary, kundi buhay kasama ang katawan niya nandun sa langit. Dahil siya po ang babaeng nakadamit araw at pinakilala yan ni Jesucristo nga ang babaeng yan ay ang kanyang ina sa pamagitan ng pagsabi niya, hindi pa ngayon ang aking panahon babae. O babae, tingnan mo ang iyong anak. Tinawag niyang babae para ipakilala na ang Revelation 12:1 ang kanyang ina. Kaya ang kanyang ina ay kailangan na bigyan natin ng respeto. Pag ginamit natin ang kanyang ina sa ating pagdarasal dahil tayo ay makasalanan, alam naman natin na ang 29, ang 52:9 sa Isaias nagsabi na ang iyong kasalanan, iyon ang dahilan para hindi kayo marinig ng ating Panginoon. Kaya lalapit tayo sa banal. Sino ba ang banal? Si Mama Mary banal yan. Kaya lalapit tayo sa kanya. Hingin natin ang kanyang tulong para ang ating kasalanan mapasaylo. Kahit anong laki ng iyong kasalanan. Pag humiling kayo sa ina, hindi yan tatanggihan ng kanyang anak. Hindi yan tatanggihan ng kanyang anak. Malalaman natin yan doon sa kasal sa Kana. Ano bang sinasabi sa kasal sa Kana? Kung mabasahin ang kasal sa Kana, ang kasal sa Kana sa 2:3 sa Juan. Mabasahin natin ang sinasabi din sa 2:3 sa Juan. Ang sabi ng ating mahal na Birhen Maria, anak, naubusan na sila ng bino. Ang sabi ng hindi ko pa ngayon panahon babae, o hindi pa dumating ang panahon. Tapos ngumiti ang mahal na Birhen Maria. Anong sabi ng mahal na Birhen Maria? Ito po yung gustong-gusto niyang gawin natin. Sa buong mundo, mensahe niya po ito. Ang sabi niya doon sa mga nagtatrabaho sa bahay na may kasal, sundin nyo ang lahat ng utos niya. Ang ninais ng mahal na Birhen Maria, sundin natin ang lahat ng kautusan ng kanyang anak. Sundin nyo ang lahat ng utos niya. Yun ang sabi ng mahal na Birhen Maria. Sundin nyo ang utos niya. Siya ay naggabay sa atin. Siya ay naggabay sa atin para sundin natin ang lahat ng utos ng kanyang anak. Ang sabi nila, ang mahal na Birhen Maria, wala daw ang kapangyarihan. Wala daw ang kapangyarihan ng mahal na Birhen Maria. Totoo po yun, walang kapangyarihan. Naniwala ako sa kanila, hindi ko ipipilit na may kapangyarihan si mahal na Birhen Maria. Pero ito, may babasahin akong talata sa Lucas 1:31. Babasahin ko sa Bisaya to. Ito po ang mababasa natin sa Lucas 1:28. Ito po ang sa Lucas 1:35 pala. Babasahin ko itong sinabi ng anghel. Ug mitubag ang anghel mo, kunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Ang sabi sa Lucas 1:35, mananahan sa iyo ang banal na Espiritu Santo at manatili sa iyo ang gahom ng Diyos. Ito po sinasabi, manahan sa iyo ang banal na Espiritu Santo at manatili sa iyo ang gahom ng Diyos. Ayan po sa Lucas 1:35. Kung meron kayong Biblia dyan, basahin niyo. Kasi ang salin ng Biblia ang binabasa ko ay ang maayong balita Biblia, Bible, ang mabuting balita Biblia. Manahan sa iyo ang Espiritu Santo at nanatili sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Nanatili sa Kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Wala po kong nabasa sa Biblia ang sinabi, kinuha mula kay Maria ang kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi ko ipupus na ang mahal na Birhen may kapangyarihan. No? Pero kung anong meron sa anak, kung merong kapangyarihan ng anak, kung ano pong kapangyarihan ng anak, ay nakakamit po yan.